hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms. Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangers. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion.
sa udyat, alas 8:37 ng gabi, Philippine Standard Time. At sa inyo po ang programang Tropa, Tuesday edition, siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po, Rosel Lopez at your service at sa ating technical side, si Mr. J. Abay ngayon po yung araw na ng Martes, no? Ika-6 na po ng buwan ng Enero, taong 2026. Abay, napakabilis ha, kita nyo. Kailan lang pagsalubong sa bagong taon, abay ngayon asais na. Ha? Malapit na mag-15, abay sweldo na naman ang ating mga katropa dyan. Bueno, magandang gabi sa ating lahat at sa inyong lahat mga kapatid, mga kuya, ate, bunso, Press of Eagles at ating mga kagunners ng One Gun Pilipinas. At ganyan din sa ating mga kabarangay, magandang gabi rin po sa inyo. Abay, magandang gabi no, sa ating mga kabarangay na talaga namang laging nag-iikot no, para pangalagaan yung peace and order sa kanilang nasasakupan. Sana ang lahat ng mga barangay natin, mga kabarangay ay ganun po, no? Para wala nakakalusot ng mga masasamang loob. Hindi yung katulad sa barangay Muson, magkaroon ng patayan. No? Di ba kaawa-away magulang nung anak na napatay? Paano gagawin natin doon? Sino sisisihin natin doon? Wala tayong magagawa ron. Talagang yun ay kapabayaan. Kung doon merong nagro-rondang tanod, no, lalo na sa gabi, hating gabi, hindi mangyayari ho siguro yung gano'n, no? Yan sa barangay Musun nangyari yan kamakailan. Wala natin sa ibang barangay, no? Pero, bagay, hindi naman maiiwasan ng mga krimen, no? Kahit sa ibang barangay, lalo na, siyempre, kung halimbawa ako gagawa ng masama, gagawin ko ba nang nahandyan yung mga tanod o mga kapulisan? Natural yung wala, di ba? Pero ganun pa man, dapat pa rin nagkakaroon ng ronda gabi-gabi ang ating mga barangay tanod. Ngayon po ang nangyayari, bukod po sa tanod, may kasama po ang ating mga kapulisan na nagro-ronda no, sa bawat barangay. At magandang gabi kay Chester Vallega no, ng Silang Cavite. Ayan, shout out po, Tito Rosel, sabi niya. Oo. At ganyan din si Paring Henry Lapada ng May Kawayan, Bulacan. Nandiyan na po sa May Kawayan si Paring Henry. Ayan, gandang gabi ka, Rosel. Mabuhay ka, Paring Henry. Ito si Paring Henry, ito po yung jack of all trade. Mabait to. Simpatiko pa. Pakaswerte ng kanya may bahay sa kanya. Yan o, hindi ko kami nagkakalayo ng edad, no? Dahil po yan ay naging halos kababata ko rin dyan po sa lungsod ng Malabon nung sila natira dyan noong araw. Mga bata pa ho kami noon. Ngayon mga thunders na kami, no, Paring Henry. Gusto mo ko kay utol mo, kay Paring Lito. At sabi ni Chester Vallega, mag-ingat lagi ito, Rosel. At si Christopher Mediado, no, si Kuya Chris, no, na kasama natin sa Central Luzon Region 45, no, ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Ayan, si Christopher Mediado. Ayan, good evening po kay Rosel. Ayan, sabi niya gano'n. At yung aking kabatsmate, naku, si Aida Rason, na taga Tansana Botas. Ayan, nanonood din sa atin, watching from Tansana Botas. Good evening sa iyo, mate. At Happy New Year, Happy Three Kings. At advance na rin, Happy Valentine's. Dahil kasunod na, Valentine's, di ba? After ng January. At sabi ni Chester Vallega, salamat to. Ingat ka po palagi. Ingat ka rin, Chester. Kumusta ka mo yan kay mama mo? Ingat kayo dyan. At kayo maghapunan muna bago matulog. At mamaya mga kaibigan, may tutungay natin sa inyo no, yung pong ginawang press conference ni Senator Wing Gatchalian no, sa Senado. Ito po ay Q&A sa pagitan po ni Senator Wing at ng mga miyembro ng media. Malamang ito tungkol po dun sa kalalagdalang na batas, no? Yung appropriation, yung batas na, yung para sa budget ng 2026. Mamaya, alamin natin yan. At bukod dyan, nako, siyempre, alamin natin sa DOST Pag-asa. Ang lagay ng ating panahon, buhat po sa ating katropang si John Manalo, isa po sa weather specialist ng DOST Pag-asa, no? Si John Manalo. At nakita ko kanina, sino ba yung nakita ko kaninang si Jimmy Comilor? Parang nanood ko kanina yung ating dating kasama sa TV5, no? Si Jimmy Comilor, nakita ko kanina. Kumusta mo ako, Paring Henry, dyan sa iyong family, no? Sa iyong Junakis, sa iyong wifey, at siyempre sa mga apo-apo, no? Ang apo-apo mo dyan. Si Kuyang Jimmy Comilor, ayun, nakita ko. No, nanonood po yan po ay taga Muñoz, Quezon City at isa pong businessman na doon.
Alam nyo, siyempre, tayo, yung mga magulang natin, lalo na pag may edad, nagkakasakit, kailangan tayo po ang kakalinga kung walang kakalinga, no? Kung meron naman, siyempre, sila, no? Ngayon po siya ang kumakalinga sa kanyang madir, no? At siya po ngayon ay nag-businessman dyan po sa may Muñoz, Quezon City. Ayan, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Alas 8:42, sabi ni batchmate ko, no, si mate Aida, good evening din. Mate, keep safe always. God bless us all. Yun. Ayan, God bless us all daw. Sabi ng aking kabatchmate, si Aida Razon ng Navotas City. Okay mga kaibigan, bukod dyan, sinasabi po ni ni Congressman Toby Chanco ng Navotas na ang mga kongresista daw ay nagkakaroon ng 1.5 million pesos kada matatapos daw ang break ng Kongreso, ng Senado, ng Kongreso, yung recess, no? Kada magbe-break daw, yung bawat daw congressman nakakaroon daw ng 1.5. Alamin natin mamaya yan. At bukod dyan, at pinag-uusapan ngayon, pinagtatalunan sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung daw po tungkol sa mga politiko na mai-involve sa mga anomalya, pagnanakaw, dapat daw ay patawan ng parusang kamatayan. Naku po, Diyos ko. Dapat lang, sabi ng iba. Di ba? Isipin mo, pera ng taong bayan, nanakawin nyo. Hindi tama yun. Na dapat sana pakinabangan ng taong bayan, pero ang ginagawa nyo, ninanakaw nyo, sa'yo, dinadala. Nagnanakaw pa kayo, samantalang kalalaki na inyong sahod, meron na kayong tinatanggap na sweldong malaki, na nagpapasweldo nga sa inyo yung taong bayan, bakit nagagawa nyo pa mangyakaw? Di ba? Hindi kayo makontento kung ano meron kayo. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Nako, ewan ko ba? Bakit ang ating mga kababayan, yung ating mga politiko dito, bakit ganyan? Anong problema? Di ba? Diyos ko po. Dapat po, gawin nyo nga yung mga ginagawa nyong batas, kailangan maging papabor nga sa bawat sambayan ng Pilipino. Hindi yung ganyan na sa halip na gano'n ang gawin nyo, nagnanakaw pa. Ano mangyayari? Ano mangyayari sa ating bansang Pilipinas? Kaawa-awa naman ang bansa natin, oo. Masyado lang ang kaawa-awa kumpara sa ibang bansa, lalo pa yung kinakawawa. Hanggang ngayon, wala pa yatang napaparusahan politiko dyan sa flood control project, Puro kuno, hearing kuno, wala naman nangyayari, At magandang gabi rin kay Kuya Ray de la Ria ng 12 Pares ng Tugatog, Malabon. Ayan. Magandang gabi sa iyo, Kuya Ray. Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at buti pa alamin muna natin sa DOST Pag-asa, no? Ang lagay ng ating panahon, no? At mag-uulat po sa atin ang ating katropang si John Manalo. Para malaman natin, may bagyo ba? May low pressure area ba? Di ba? Para yung mga mangingisda natin, maabisuhan, ma-prevent na wag muna maglayag kapag may ganyan. So, alamin na po natin kay katropang John Manalo. Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Tuesday, January 6, 2026. Muli po, Happy New Year. Merong 4 na atmospheric systems ang nakakaapekto sa atin sa kasalukuyan. Unahin natin yung low pressure area na binanggit natin noong mga nakaraang issuance natin. Yung low pressure area na nasa northwestern part ng Brunei ay patuloy na pahina pa ng pahina at papalayo pa sa ating bansa. At yung mga kaulapan na bumubuo sa low pressure area na ito ay patuloy pa rin na umaabot at nakakaapekto dito sa southern part ng Palawan, ganun din naman dito sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kaya yung mga binanggit natin na lugar, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan.
Pangalawa po dito sa trough ng LPA ay yung shear line. Itong shear line ay yung lugar na kung saan nagsasalubong yung hangin na galing sa amihan at yung galing sa easterlies. Kapag nagsasalubong yung dalawang hangin na yan, yung moisture na galing dito sa surface, malapit sa kalupaan, yung mga nag-evaporate na moisture dahil sa ibabaw ng dagat ay naaarawan, umaakyat po ito sa salubungan ng hangin na yun at yun yung nakaka-contribute o tumutulong para magkaroon ng formation ng mga clouds. Kaya naman kapag may shear line, ay asahan natin na magkakaroon tayo ng maulap na kalangitan at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Kasama dyan yung Northern Samar, buong Bicol region, kasama yung probinsya ng Quezon, ganun din dito sa Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro. Bukod po dun sa mga binanggit natin na lugar, ay yung buong Eastern Samar, except dun sa Northern Samar na naaapektuhan ng shear line, dahil naman sa easterlies ay makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Easterlies din yung nakakaapekto dito sa natitirang bahagi ng Visayas, pero mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan, except dito sa Eastern Visayas na binanggit natin kanina. Dito naman sa mga lugar na naaapektuhan ng amihan, malaking bahagi pa rin po ng Luzon ay amihan ang nakakaapekto. At bukod sa mababang temperatura na dala nitong amihan, by the way, yung pinakamababang recorded natin na temperature today ay 13.4 at simula nung nag-onset tayo ng amihan noong 2025 at hanggang sa kasalukuyan, ang pinakamababa natin na na-record ay 9.6 noong December 30, 2025. Bukod sa malamig na temperatura na ating nararanasan, ay may mga kaulapan din na dala itong hanging amihan. Kaya posible pa rin yung mga light rains o pag-ambon sa Cordillera Administrative Region, dito sa Cagayan Valley Region, at ganun din dito sa probinsya ng Aurora. At dahil dun sa shear line na binanggit natin kanina, particular na yung buong Bicol region, may mga lugar po dito na kung saan posible tayong makaranas ng 50 to 100 millimeters. Ang ibig sabihin nito ay posible yung mga localized floodings. At mamaya ay meron po tayong dinagdag na isang slide patungkol sa Mayon Volcano. So dito po sa ating advisory, itong mga probinsya ng Camarines Sur, Albay at Catanduanes ay posible nga po na makaranas ng 50 to 100 at binanggit na po natin yung kaakibat nito na hazard or epekto na posible nating maranasan. Mga localized floodings, lalo na sa mga nakatira sa low-lying areas o mga bahain talagang mga lugar o malapit sa mga bodies of waters o sa mga rivers. At para naman sa magiging forecast natin bukas, patuloy pa rin yung magiging epekto nitong shear line bukas at ganun din naman yung epekto ng amihan dito sa northeastern part ng Luzon. Yung mga kaulapan na yan ay patuloy pa rin na magdudulot ng mga light rains at lalo na dito sa mga binanggit natin na lugar. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. At kung mapapansin natin, kaninang hapon dito sa ilang bahagi ng Metro Manila ay may mga kaulapan. So, posible pa rin naman po yung mga localized thunderstorms. Hindi po yung buong Metro Manila ay makakaranas ng ulan. May mga ilang cities lamang po na makakaranas ng mga pag-ulan. So, ang agwat naman ng temperatura dito sa Metro Manila ay 21 to 30. Sa Lawag naman ay 21 to 29. Sa Tugigaraw ay 21 to 28. Sa Baguio ay 15 to 21. At sa Legazpi ay 24 to 39. Dito naman sa Palawan, ganun din sa natitirang bahagi ng Visayas, except bali dito kasi sa Eastern Visayas patuloy pa rin na makakaapekto yung easterlies, kaya maulap pa rin yung mararanasan ng mga kababayan natin dyan at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganun din naman dito sa Palawan dahil dun sa binanggit natin kanina na mga kaulapan. Pero sa natitirang bahagi ng Visayas at ng Mindanao, except lang dito sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan, ay makakaranas tayo ng mababang tsansa lamang ng mga pag-ulan. Pero again, posible pa rin yung mga localized thunderstorm o mga panandaliang pag-ulan for specific area lamang. Localized lamang po ito. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 31, sa Tacloban naman ay 23 to 30, at sa Davao ay 24 to 32. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero kung maliit na sasakyang pandagat yung gagamitin natin para mangisda o maglayag, ay mag-ingat pa rin po tayo. At para sa ating 3-day weather outlook or yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw simula Thursday hanggang weekend sa Saturday, dito sa Metro Manila ay patuloy pa rin yung epekto ng hanging amihan. Kaya makakaranas pa rin tayo ng mga localized thunderstorms at generally mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganun din naman dito sa Baguio, yung mga light rains ay patuloy pa rin na makakaapekto sa mga kababayan natin dito dahil sa
Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley Region dahil sa amihan ay may mga kaulapan pa rin na makakaapekto sa atin. Dito naman sa Legazpi, tulad po ng binanggit natin, yung shear line ay patuloy na nakakaapekto sa Bicol Region at patuloy na maaapektuhan pa rin yung Legazpi. Magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan at mataas pa rin yung tsansa ng pag-ulan. Kaya mahalaga po yung dinagdag natin na slide patungkol sa Bulkang Mayon. Maulap pa rin po hanggang Saturday dito sa Legazpi. Dito naman sa Kabisayaan, Metro Cebu, Iloilo at Tacloban City, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang posible lamang po ang posible ay yung mga localized thunderstorm. Ganon din naman dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City. Tulad po ng binanggit natin kanina, may aktibidad na nangyari dito po sa Bulkang Mayon, kaya yung alert level number 2 na in-issue ng PHIVOLCS ay itinaas pa sa alert level number 3. Ibig po sabihin nito ay posible na makaapekto itong Bulkang Mayon sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nakatira sa Albay. Kaya patuloy pa rin po na maging updated tayo, hindi lamang po sa panahon, kundi ganun din sa aktibidad na mangyayari pa dito sa Bulkang Mayon. Bisitahin po natin yung pbox.dost.gov.ph para malaman natin yung buong detalye sa kanilang advisory. Kapag po alert level 3, ay posible na ito na mag-release ng mga lava at ganoon din naman ng mga ashes. At dahil meron tayong weather advisory at dahil ng mga previous natin na mga reports at issuance sa Pag-asa na pinapakita po natin na naapektuhan ng mga ng shear line at ng mga pag-ulan ng mga kababayan natin dito, kapag po ay patuloy pa na umulan at tulad nung nasa forecast natin, plus kapag po nag-release na ito ng mga ashes, ay posible na maapektuhan tayo. Yung mga mud flow, yung mga lahar, ay posible po na makaapekto dun sa mga kababayan natin, lalo na sa nasa paanan ng Bulkang Mayon. And also, binanggit din po ng PHIVOLCS sa issuance nila yung 6 km radius permanent danger zone. Kapag nakatira po tayo dito, hindi na po talaga ina-advise na tumira dito dahil danger zone po ito. At kung nandito man po tayo sa kasalukuyan o pupunta po tayo dito, huwag na po natin, hindi po natin ini-encourage yung anumang aktibidad dito sa 6 km radius permanent danger zone na malapit o associated dito sa Bulkang Mayon. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:41, medyo maaga po ito. At ang ating sunrise ay bukas ng 6:23 AM. Kaya alas 6 pa lang po, pero wala pa rin, medyo madilim pa rin. So, medyo late po yung sunrise natin during ganitong time ng taon. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto. Okay, maraming salamat sa iyo, katropang John Manalo. At nagatid po sa atin sa oras na alas 8:55 po ng gabi, Philippine Standard Time. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Tropa. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At Rosel Lopez po ang inyong kasama, no? At siyempre Mr. J sa ating technical side. Magandang gabi. At ako nanonood pala sa atin si Ate Gemma Garcia, no? Magandang gabi si Ate Gemma Garcia. At hindi kay Kuya Toto Max Sakdalan, sabi ni Kuya Toto, good evening. Kuya Rosel, mabuhay ang OGP family and Millennial Online TV. God bless po sa lahat. Ayan, magandang gabi rin, Kuya Toto Max, at magandang gabi rin. Okay mga kaibigan, at tuloy-tuloy tayo. Nga, tulad natin ang sinabi natin kanina, meron po sinasabi si Congressman Toby Chanco, no? Ano ba ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco? Na sinasabi ni Congressman Toby Chanco na ang bawat congressman daw, di umano, ay nakakatanggap ng 1.5 million pesos kada break daw, no, o recess ng Congress hearing. Hindi natin alam, no? Ito'y sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco. Alamin natin, no? Paano ba talaga? Totoo ba to? Di ba? Hindi natin alam yan ay sinasabi. Siyempre, congressman yan. Di ba? Congressman si Toby Chanco. So, dapat malaman natin, di ba? Kung how true. How true ba yun talaga? Di ba? How true na talagang nakakatanggap, no? At nga, mahilig daw talaga sa baboy ang mga miyembro ng Kongreso. Dahil ibinunyag ni Congressman Toby Chanco na hindi lang pala tuwing Pasko nakakatanggap daw ng bonus ang mga miyembro ng Kongreso, no? At kundi sa tuwing magkakaroon ng session break ito,
at umuwi sa kanilang distrito. At ang karaniwang nagkakahalaga raw ng 1.5 million kada bakasyon nito, bawat miyembro ng Kongreso. At isipin ninyo, at ang isa kayong ordinaryong empleyado, ngunit imbes na 5 araw kada taon lang na service incentive leave ang ibinibigay sa inyo ng inyong amo, ay 4 na beses kada taon ang mahabang bakasyon ninyo. At binibigyan pa kayo ng pabaon na katumbas ng 8 taong sweldo ninyo sa kada bakasyong ito. Ganyang katindi raw ang benepisyo ng ating mga namumuno. Kaya wag na puro tayong magpaligoy-ligoy na pagdating sa bagay na ito. Dahil anuman daw ang itawag nyo sa baboy na ito ay isang pork barrel pa rin daw ito. At dahil katulad lang ng AKAP, TUPAD, MAFIP at AICS, ang bonus na ito ay discretionary funds ninyo, sabi niya, upang makapagpapogi kayo sa inyong mga leader at distrito. At inuulit daw po na hindi masamang pagkagastusan nyo ang inyong sariling kababayan sa lugar ninyo, dahil natural lang daw ito sa isang politikong nangangarap manatili sa kanyang pwesto. Ngunit kung gagamitin po ninyo ang pondo ng gobyerno na parang sariling alkansya ninyo, ay karapatan po ng aming ng mga mamamayan na mag-demand ng transparency sa inyong mga proseso. At hindi daw po pwedeng basta-bastang tiwala na lang tayo pagdating sa bagay na ito. At malay ba natin na kung saan lang daw dinadala ang pera namin, ng taong bayan sa inyo. Sa madaling salita, kailangan daw po namin ng resibo. Otherwise, matuto kayong gamitin ang sariling pera ninyo sa tuwing magpapapogi kayo sa inyong sariling distrito. Nako, yan po. Yan po ang sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Ewan natin. Basta yun di umano sabi ro yun ni Congressman Toby Chanco. Kayo na po balang magbigay ng inyong opinion, no? Kung kayo ba'y naniniwala, totoo ba? Yung sinasabi nitong ating kongresista, ang ating congressman, buhat po sa Nabotas, si Congressman Toby Chanco. No? Yan, kayo na po bahalang magbigay ng inyong pahayag, no? At bukod po dyan, mga katropa, ay may sinasabi naman po, no, na death penalty kontra katiwalian isinusulong daw sa Kamara mula presidente hanggang barangay ay tatamaan daw. Wala natin, no? At umiinit nga ang debate sa Kamara matapos ihain ang panukalang batas na nagpapataw ng parusang kamatayan sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ayan po sinasabi, sinusulong daw yon. At si Zamboanga 1st District Representative Kaimer Adan Olaso ang nagsulong ng House Bill number 11211 o ang tinaguriang Death Penalty for Corruption Act. Sa ilalim nito, haharap sa death penalty sa pamamagitan ng firing squad ang mga opisyal na mapapatunayang guilty ng graft, malversation o plunder sa sandigang bayan. Ayon kay Olaso, layo ng panukala na magpadala ng malinaw at huling babala sa mga magnanakaw ng kaban ng bayan at giit niya panahon na para wakasan ang kultura ng pangdarambong sa gobyerno. Kapag naisabatas ito ang magiging pinakamabigat at pinakamahigpit na anti-corruption law sa kasaysayan ng Pilipinas, isang panukulang tiyak na yayanig sa politiko o politika at maghahati, no? At maghahatid sa opinyon ng tama ba? Sa opinyon ng publiko. Yan po pinagtatalunan na raw yan sa Kongreso. Pinagdedebatihan na, ipinapasa yung death penalty, no? Doon po sa mga corrupt na mga politiko. Sana, ewan ko kung papayag yung mga ibang politiko dyan, kung papayag sila na maipasa itong batas na ito. Hindi natin alam, di ba? Sila kung papayag sila dahil sila ang mga nakapwesto Hindi naman tayo, di ba? Okay mga kaibigan, alas 9:00 na po ng gabi, oras sa buong kapuluan. Tuloy-tuloy tayo sa ating programang Tropa. Siyempre, Tuesday edition. Siyempre, dito lang sa Millennial Online TV. Okay, sa mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, siyempre, magpakilala lang muna tayo, di ba? Para malaman nyo naman din kung saan kayong
nanonood, no, na himpilan, no, ng news online. At syempre, at para malaman nyo rin, no, at kung saan kayo nakikinig, no, yung mga hindi man nakakapanood, naririnig naman sa cellphone, ito po, alamin natin. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakaya. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez dito na sa New Millennial Online TV. Share dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Woo! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmali kung dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda.
din kayo makiduwit kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa iniintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-isa? Malulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on. Okay, alas 9:08 na po ng gabi, oras sa buong kapunuan. Tuloy-tuloy pa rin tayo at kayo nakikinig pa rin at nanonood sa Millennial Online TV News and Updates. Rosel Lopez pa rin po your service. At magandang gabi rin kay Ate Ningning Pahayag ng lokal ng Nabal dyan sa Malabon. Magandang gabi sa iyo, Ate Ningning. Welcome sa programang Tropa. Okay, sa mga kaibigan, sunod na natin, no? Dahil po, tawag dito, nagsagawa po ng isang press conference, no? Nagsagawa po ng isang press conference ang si Senator Sherwin Gatchalian, no? Ito po may Q&A sila sa pagitan ng teka, ano ba nangyari? Ba't nagkaganon? Nagsagawa po ng press con si Senator Win Gatchalian at yun, nagkaroon ng Q&A. Ito, kung di ako nagkakamali, tungkol po sa budget, no? Alamin natin, alamin natin kung ano. Pero teka, bago yan, teka muna, parang nawala nawala, oo. Nawala. Parang nawala. Dali lang Mr. J, ayusin mo nga muna. Parang nawala Dali. Nawala. Ba't parang nawala? Oo, nawala Dali. Parang nawala Ayan, teka, nawala Mr. J. Oo, bakit gano'n? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari, Mr. J? Oo. Nawala, nawala. Walang blanco. Ano ba nangyari sa iyo? Mr. J. Ano ba ginawa mo? Nawala Paano gagawin natin dyan? Teka lang, Teka lang. Nawala, Mr. J, Nawala, Mr. J. Ano ba ginawa mo, Ano ginawa mo, Mr. J? Oo, teka, sandali lang po mga kaibigan, At, teka, magbabalik muna tayo, no? Magbabalik ulit tayo, no? Sandali lamang po, magbabalik tayo.
Ikaw talaga, Mr. J.O. Ano ba ang nangyari? Ano bang ginawa mo, pambihira? Biglang nawala ha? Ano ba nangyari? Nagtataka ako, biglang nawala, kanina. Di ba? Okay, sa mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo, no? At tayo nga, tulad na sinabi ko kanina, alamin natin, no? Yung pong ginawang press conference ni Senator Sherwin Gatchalian, no? Tungkol po dyan sa budget, no? Na yun nga, batas na, no? Yung Appropriation Act, no? So alamin natin yung ginawang press conference po ni Senator Win Gatchalian. Ano yung New Year's resolution? Natupad naman, umayat ako. Dahil sa trabaho? Dahil sa budget. Ay, so yung isa mong wish yung love life. Ba't ikaw nag-wish? Ano wish? Sabi na muna yan. Soklo? Okay din sa budget na niladaan ni Presidente. Well, unang-una, papasalamat tayo sa ating Pangulo dahil nasabi niya rin kanina sa kanyang statement, kahapon sa kanyang statement na talagang tinutukan niya itong budget nito. Para sa akin kasi importante yung collaboration between the legislative and the executive. Kahit na ang budget process is purely legislative action. At importante yung coordination dahil pag nasundan natin yung mga nangyari in the past, maraming nadagdag o nabawasan dahil walang coordination with the executive, nagkakaroon ng problema sa implementation. Yun yung gusto naming mabawasan o matanggal dito sa 2026 budget. So isa sa mga narinig ko sa kanya, at nakita ko rin throughout the course of the budget, yung kanyang pagtutok dito sa budget. At one piece of evidence will be walang nabito sa program appropriation, wala rin nabito sa general provisions, wala rin nabito sa special provisions, doon lang sa unprogrammed appropriations na nalaman ko lang actually yesterday. Yesterday morning ko lang nalaman actually, kaya nung nag-text si Sally, hindi ko pa masagot dahil nalaman ko lang before the signing. Sir, may we know kung bakit nga po ba napasa yung 2026 budget nang may unprogrammed time? Okay. Bigyan ko kayo ng konteksto. Pero I'm sure nasundan nyo rin to dahil lahat naman ng dokumento naka-upload sa Senate Budget Transparency Portal. Yun ang program appropriation. Nasa National Expenditure Program yan. 11 items under the unprogrammed appropriations worth 249 billion. So ibig sabihin, ang executive ang nag-propose ng unprogrammed appropriations. So ang BICAM version ay nabawasan siya from 249 naging 243. At yung veto kahapon, out of the 9 vetoed items, 7 ay nasa net, meaning nasa President's budget. Yung dalawa ay proposal din ng executive through that close collaboration and coordination. So yun yung konteksto nito. Pero para sa akin, ang pinakamahalaga na wala na sa program ay yung SAGIP na tinanggal ng Senado. Actually, Senado nagtanggal yan. That's worth about 80 billion. Kung makikita natin yung history ng SAGIP, in 2024, yung 80 plus worth of flood control pumasok sa SAGIP. SAGIP kasi lump sum to No? And anything under the sun, kahit anong maisip mo, pwede mong ipasok sa SAGIP. So in the past, naabuso yung SAGIP at naging source yan ng corruption because of its lump sum in nature. Unlike yung other targeted expenses under the unprogrammed, may pupuntahan siya talaga. For example, AFP modernization, pupunta sa AFP modernization, yung let's say foreign assisted, support to foreign assisted loans yan, napupunta sa foreign assisted. Yung CARS program, pupunta yan sa pangbayad sa Mitsubishi at sa Toyota. So, ibig sabihin, targeted siya. Hindi siya lump sum in nature ang
ang natitirang line item sa unprogram. Dahil in unprogram kasi hindi siya one unprogram. One unprogram tapos meron siyang 11 line items. Importante yung 11 line items dahil hindi naman lahat doon ay nagagamit sa flood control. Lahat yun ay targeted. Isa lang nagagamit for flood control yung SAGIP na tinanggal na ng Senado. But the SAGIP came from NEP? The SAGIP came from yes, from NEP, 80 billion. 80, to be exact, 80.8 billion. Bakit siya nagpasok, sir, knowing na pwede siyang pagmula ng corruption and ng flood those projects? Well, yun ang pinadala dito sa Senado. In fact, nasa GAB pa rin yung SAGIP eh. No? So, tinanggal na namin yung tinanggal ng Senado yung buong SAGIP nung dumating na dito sa Senado. Walang justification bakit ni-retain ng NEP yung SAGIP. I mean, wala bang kahit paano, sir, pencil book na ano saan namin ito gagamitin? Talagang lump sum lang yung SAGIP na yun. In the past kasi, nakita ko yung mga ginagastosan ng SAGIP. For example, nagkaroon ng malakas na bagyo. Kulang yung NDRM fund o kulang yung assistance, financial assistance. Doon sila kumukuha. So, nagiging buffer siya, no, for other programs. In fact, nakita ko pa nga doon, meron pang mga programs for information technology, may programs din pang nagamit din yan paggagawa ng kalsada. So, dahil lump sum siya, pag gagamitan mo ng maayos, wala namang problema. Pero hindi nga nagamit ng maayos. In 2024, nagamit yan sa flood control, worth 80 billion. Lumabas rin yan dito, actually, nung nagkaroon ng Blue Ribbon hearing, na naging source rin siya ng mga ghost projects at corrupt flood control projects. So, isa pa, the full ATB na SAGIP na gamit lang sa flood control for 2024? For 2024, but the entire SAGIP in 2024 is about 160 billion, more or less. Sir, but the historical background, kailan ito nasimulan na coin yung SAGIP na yun? Was it Iba yan eh. Dati ang pangalan yan, if I'm not mistaken, SIP-SIP eh. Naging SIP-SIP, naging SAGIP. But it's a lump sum. Whatever the name is, it's a lump sum amount. Iba lang ang pangalan. Parang pangalan pa lang sa diskumpiyado ng pangalan pa lang talaga sa SIP-SIP. Kaya nga. So that's why nung dinadala na dito yung GAB, dinanggal na ng Senado yung SAGIP. Tinagay na namin sa mga program. During the Pero sa BICAM, bakit sir nabalik pa? Sa BICAM, hindi binalik. Hindi siya binalik. Kaya hindi na-veto ni Presidente kasi hindi siya binalik. Sir, kayo But for me, that's the most important kasi ano yan eh, nagiging source of corruption dahil nga it's lump sum. Anything na pwede mo maisipan, pwede mo i-church dun sa SAGIP. Sir, sinabi niyo nga nire-respeto niyo yung decision ng Presidente na ibito yung about 90 plus billion under program appropriations. Pero ano mo yung mga project na supposedly kung magkakaroon ng allocation ay magsasuffer at hindi naman patutupad? Magandang tanong yan, Shelly. Actually, out of the 9 items na nabito ni Presidente, 3 doon ang medyo concerned ako. Number 1, yung CARS program, tsaka yung RACE program. May utang kasi tayo sa Mitsubishi and Toyota. Pumunta sila dito para mag-invest. Ang sabi natin, bibigyan namin kayo ng tax incentives. For the last 4 or 5 years, hindi natin nabibigay yung tax incentive. Umiiyak na yung mga yung Toyota and Mitsubishi. Kaya during the budget hearing dito, yung BOI nagmamakaawa na bigyan sila ng pondo para mabayaran ni Mitsubishi and Toyota dahil nakakahiya sa mga foreign investors. Nandito na sila, nangako tayo pero hindi natin binabayaran. So, that's why pinasok namin sa program para mabayaran sila. Pero kaya siya na sa program, book entry lang to. No? From one pocket to the other. Kasi ang incentive nila is in the form of tax incentives. Ibig sabihin, hindi na sila magbabayad sa BIR. Gobyerno na magbabayad na sa BIR. Nevertheless, it's still utang ng gobyerno. The other one is yung GOP counterpart to foreign assisted projects. That's about 35 billion pesos. Dahil marami tayong mga papasok na mga foreign assisted projects na kailangan ng GOP counterpart. At lahat yan, papasok yan in the, around second, third, fourth quarter. So,
Ang concern ko dyan, pag wala tayong GOP counterpart, hindi rin lalabas yung loan counterpart. So that's my concern. Anong pwedeng remedies, sir? Okay. Doon sa veto message ni Presidente, sabi niya, naka-built-in na naman sa program appropriation in GOP counterpart. So, ang tingin ko dyan, kung hindi magkukulang, gagamitin niya yung kanyang contingency fund para mabayaran yung GOP counterpart. So, that's my analysis. Sir, kasama ba sa nabito yung more than 43 billion pesos in mandatory personal benefits na inilipat sa UA? Ito yung concern ni na Congressman Pino dahil pwede daw kung ma-delay yung apektuhan ng mga workers' benefits. Okay. Ito ay ka-clarify ko. Ang bonus mabibigay, hindi nabawasan ng bonus. Ito, I'll give you the numbers. Ang sa net, ang bonus, ang performance bonus is 27 billion. Sa GAA is 27 billion rin. So, walang mababawasan na bonus. In fact, yung MPBF, yung buong MPBF, tumaas pa siya. Nung 2025, Pero may na-transfer, sir, sa UA? May na-transfer sa UA. Dahil that time, nung kausap namin yung DBM, they wanted to make sure na may additional pa. Additional. For additional yun. For additional. Kaya pag makita mo yung press release nila, ang sinasabi nila is for additional. But yung for existing, I'll give you the exact numbers. Pero na-veto, sir, yun, hindi? Under review? Hindi siya na veto. Okay. Hindi naman na-veto. Pero sir, malalagay sa alanganin yung additional, yung pwedeng additional benefits ng mga workers? Hindi naman additional benefits. Kasi ang MPBF, ginagamit yan, let's say, this coming year, may iba-ibang components yan. No? May isang component yan for additional manpower. So, for example, this coming year, ang executive gusto nila magkumuha ng, let's say, additional 10,000 personnel. Diyan sila kukuha in addition to their existing personal services. So kung mayroon silang mga additional hires, doon sila kukuha sa MPBF. So ang ginawa, kaya linagay sa UA, dahil may plano sila na baka raw, in the next, mag-hire pa sila ng additional manpower. So that's why linagay nila doon. Pero I'll give an example. Yung exact numbers, ang MPBF for 2025 is 39 billion. This is net of salary adjustments. Ang GAA is 77 billion. So, tumaas pa siya ng 38 billion, halos na doble. So, walang katotohanan yung mawawala yung bonus, walang katotohanan yung mga personal benefits mawawala. Kasi dinoble pa natin from 2025 yung MPBF. Ang pwede lang maapektuhan yung new hires kung may balak pa ang executive na kukuha ng bagong tao. Pero kung magkakaroon ng available funds? Kung ang contingency fund ni Presidente, pwede rin gamitin doon. Pwede rin. Kung kakailanganin nila mag-additional manpower. Sir, ano pong solusyon dun sa Saka isa pa, bago ko sa yung pension, walang katotohanan na nabawasan yung pension. Fake news yun. Ang pension, ang net is 147 billion, ang GAA is 147 billion. Exactly the same. So, hindi ginalaw ang pension amounts. So, lahat ng hinihingi ng pension ay binigay. Tumaas pa from 2025. Sir, ano pong solusyon dun sa pambayad sa Toyota at sa Mitsubishi? Okay. Actually, kausap ko yung BOI kanina. Ang nakikita kong solution doon is to get it from the contingency fund. That's a solution na pwedeng gamitan. The other one is kung meron pang ibang pondong pwedeng kuhaan from, kasi ito book entry, baka pwedeng gumawa na lang ng book entry from the BIR para lalabas na bayad na si Mitsubishi and Toyota.
That's how much, Medyo ano siya, medyo complicated siya, no? Kasi, just to make it simple, ang utang ni Toyota is nasa BIR. As an incentive, si government ang magbabayad sa BIR, hindi si Toyota. Para lalabas bayad na si Toyota. That's their incentive. Ngayon, as a workaround, baka pwede nang i-certify ng national government na kami na magbabayad, i-free up mo na si Toyota at si Mitsubishi. Kumbaga, magiging accounts payable na ni national government. Yeah, That's a workaround. Yeah, It's a yes. workaround. What about sir the past years na hindi nabayaran? Nagbayad pa rin si Toyota at Mitsubishi the past years, di ba? Na supposedly dapat hindi. Yeah. In the past years kasi, ang nagbabayad niyan talaga ay, actually, ever since pumunta sila dito, hindi pa nagiging utang yan ng gobyerno sa BIR in terms of incentives. So, hindi pa nababayaran yan. Kaya lumobo na yan. Umabot na ng about 5 billion pesos for both cars and race program. So, ang problema na sa libro pa rin ni Mitsubishi and Toyota na may utang pa siya sa BIR. Kala ma-free up siya doon. Kala matanggal yun sa libro na yan. Ito sanang ang program, ang solution para ma-free up na siya doon. So, bali sir, government din yung kailangang magbayad? Yes, tama. And saan naman gagaling yun sa 2026? Well, sana nga dito sa program. Sana dito sa In the program. absence of a program? Nakikita mo solution. One is yun, sa contingency. The Ng other OP? one, Contingency ng Paulo? OP, sir? pwedeng OP. The other one is a book entry. Mag-usap ang DBM at ang BIR to come up with a creative solution kasi book entry lang naman to. Para ma-free up si Toyota and Mitsubishi sa kanilang accounts payable. In other words, in accounts payable ni Mitsubishi Toyota, ta-transfer sa national government. So hindi na pag-usapan sir kahapon? Hindi na pag-usapan. Kaya nung nag-text ka, hindi ko masagot dahil akala ko wala dahil wala pang nagte-text. So, but nalaman ko na lang nung papunta na ako sa Malacanang. Kasi expectation nyo, walang ibibig ang presidente. Yes, Kasi yung hindi rin expectation ko. dinaanan. But in fairness naman, sa program wala. Unlike last year, ang nag-veto sa program is 26 billion na-veto sa program. Tapos marami rin na-veto sa special provisions and general provisions. Sir, may potential effects po ba ang pag-veto ng race tsaka ng cars sa group na? Ang potential effects kasi niya is more on reputation natin to the foreign investors na nangangako tayo, pupunta sila dito. At maganda kasi sa Toyota and Mitsubishi, factory ang sinet up nila. So may tao, may hard investments, mayroong makinarya. So dito sila nagpo-produce ng sasakyan. So ang worry ko lang, baka kumalat sa buong mundo na nangangako tayo pero hindi naman natin tinutupad. How about growth, sir? Sa growth po, sir, wala naman. Hindi naman ganong kalaki no? In terms of output dahil ang vehicle naman maliit lang compared to the whole. But again, we're trying to attract foreign investors to come to the Philippines. So marami tayong naayos. If you remember, Create More is one way of fixing yung problema sa VAT refunds doon naman sa mga agriculture manufacturers. So let's as much as possible avoid reputational damage. Sir, dun sa veto message, may copy na po ba kayo? Meron. Ano yung binigay na rason ng presidente dun sa pag-veto dun sa race? Well, sabi naman niya ay hindi masyadong detailed, no? But in general, ang sabi naman ng veto message, itong mga ito naman ay nasa loob na ng program. Yun ang, in general, yun ang nasa veto message. So I am assuming dahil nga mayroong mga amount sa program, doon na lang gagamitin o doon ko na lang kukuha para mapunuan itong veto sa program. Just to clarify, how much ulit yung utang? 5B per Toyota and Mitsubishi. Us both na po yung 5B. Ang total, hindi ko lang alam ano yung difference, no? But ang total is about 4.2 billion. Na posibleng kunin nila sa contingency ng OP. Pwede yun.
Sir, ano Sir? po masasabi niyo doon sa mga congressman na nagpaplano raw na iakyat sa Supreme Court yung 2026 budget? Buong budget? UA, sir, particularly. Well, kung ang it's their right to bring up to the Supreme Court kung meron silang tingin na unconstitutional yung unprogram, but yung unprogram kasi has been there for many years. Kaya lang naman na highlight to because of that flood control at nagamit ngayong sagip for flood control projects. At kung titignan naman natin yung items ngayon, like for example, yung tatlong natitira, AFP modernization, tapos yung loan proceeds to foreign assisted projects, tapos yung risk management. Itong tatlo na ito, no way pwedeng pagkuhaan ng flood control kasi very targeted siya. Yung loan proceeds pupunta sa foreign assisted projects. Yung AFP modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit to kung mayroong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran ng mga suppliers. No? Pero even in risk management, actually maliit lang yan. No? So in other words, itong tatlo na ito, walang possibility na maabuso ito. Kasi very targeted siya. So can we say na pork-free na itong 2026 budgets? May mga nag-claim kasi na parang may mga project na dadaan pa sa approval ng Office of the President. So parang... Well, ang ngayon, dahil aprobado na yung project, dahil aprobado na yung budget, lahat to ay nasa kamay na ng executive in terms of implementation. So sila dapat gumawa ng guidelines kung paano i-implement itong mga programs and projects sa loob ng GAA. At isa sa mga isang importanteng general provision doon ay yung tawag yung anti-EPAL provision na linagay rin namin doon na lahat ng departments should come up with guidelines. Ngayon kasi, nung tinignan namin yung mga departments na may guidelines for anti-EPAL, dalawa lang ang meron, DSWD at DOLE. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. CHED, kailangan, DOH, kailangan, at iba pang mga agencies na nagbibigay ng similar assistance. So, linagay namin yan sa general provisions para lahat ng agencies ay gagawa ng guidelines. At isasabit dito for our oversight review. Sir, isa po sa nagsasabing may pork pa, is si Senator Amy Marcos. Sabi niya, yung claim na cleanest ang budget ng 2026 is prone to challenge. It's certainly the sneakiest. Kumbaga yung pork tinadtad, parte-parte, very fatty ang budget. Well, lahat naman ng deliberations open to the public. At pinagdebatihan to, pinag-uusapan nito. Everyone has their own view on different programs of the budget. Iba-ibang programa. There are close to about 45,000 PAPs, projects, activities, and programs in the budget. No? So, kanya-kanyang pananaw kung ito ay maayos, ito ay hindi maayos, but that's a policy issue. So, pwede tayo magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwede maabuso. Number one, I'll give you an example. Tinanggal na natin yung overpricing sa DPWH. That's almost 20.5 billion pesos na tinanggal natin. Number two, lahat ng projects, meron station numbers and coordinates. So malalaman na kung nasaan, gaano kahaba, at i-upload din to sa transparency portal ng Pangulo. So pwede na sila magsumbong doon kung yung project ay substandard o ghost. Pangatlo, yung mga lump sum na infrastructure projects, lahat ngayon may line item na. Yung farm to market roads, irrigation projects. Dati, lump sum lang yan, 20 billion lump sum. So ngayon, naka-itemize na siya. So hindi natin pag-aawayan o hindi natin pag-debatayan kung magiging root cause ng corruption nitong 2026 budget dahil lahat ng safeguards inilagay na natin doon. But of course, implementation is different. No? Yung bidding procedures, hindi naman natin hawak. Yung bidding activities, hindi natin hawak. So iba na yung implementation. Sir, isa pang point ni Sen. Marcos, yung FMRs, masyado raw lumaki. Naging 33 from 17 billion po ba originally?
Bakit nga po ba dumoble? Para sa magsasaka natin to. Again, ito isa sa mga pinakamahabang pinagdebatihan nung BICAM. Almost 3 hours kami nagdebate dito para makita at marinig ng taong bayan yung logic at yung rational. At ang makikinabang dito, farmers and fisher folks. At isa sa mga komento ng I think it was Senator Robin yata who commented na masyadong Metro Manila centric yung budget. In farm to market road, wala naman sa Metro Manila. In fact, wala siya sa cities. It's in the provinces, it's in the rural areas. So, mas maganda magpagawa ng maraming farm to market roads dahil nasa rural area siya at countryside. Hindi siya nasa urban center. So, kaya isa sa mga to spread out yung infrastructure projects is through farm to market roads. Sir, isa na lang, sorry. Saka lahat yan may coordinates ha. Lahat yan meron din nasa master plan rin yan. So hindi kami naglagay ng farm to market roads na walang coordinates and wala sa master plan. Sir, isa pa, sabi po ni Sen. Aimee, ang theory niya ay this will be used for impeachment. Yung pagpaparte-parte ng, kumbaga paglalagay ng budget sa iba-ibang parts. Kanya-kanyang pao, kanya-kanyang theory. So I cannot comment on her theory. Pero wala sa equation ng impeachment, hindi yan... Well, in my case, hindi namin napag-usapan yung impeachment, hindi namin napag-usapan yung political side of things. No? Ang pinag-usapan lang namin is yung budgetary requirements as well as yung impact to the people. Sir, sabi ng Malacanang, this early, sisimula na yung preparation for proposed 2027 Yes. budget. Ibig sabihin po ba niyan na pag-usapan yung kahapon? Actually, in passing lang. Yeah, in passing lang with the ES Rector. Ang maganda kasi, ang ES natin yun, senator rin, no? Former senator, so naiintindihan yung budget process. So, in passing, I told him na hindi natin pwedeng gamitin yung dating calendar sa ganitong proseso dahil napaka-exe eh. No? So, sabi niya, naiintindihan niya. Sabi niya, pag may oras, pag-usapan namin yung proseso. No? Kasi talagang, kung gagayahin pa natin yung dating budget calendar, parating ganito mangyayari. Walang vacation, Christmas break. Delikado eh. Mahirap nagmamadali. Marami kang pwedeng ma-miss out. Sir, may idea, kailan maganda na simulan na agad? Well, under the Constitution, ang NEP dapat i-transmit sa Kongreso 30 days after the SONA, diba? Within 30 days. Kung pwede ma-transmit earlier, that's the best. At kami naman, mag-hearing na kami pag nag-transmit na sa amin. Kasi anong nangyayari, diba, inaantay namin yung Kongreso House matapos bago Senate. That's siguro almost 2 months. So, instead na 2 months ma-delay, 2 months namin in advance ang gagawin na hearing. Sir, balikan ko lang yung yung unprogram funds. Balikan ko lang yung unprogram funds. Up to what level ba ng bureaucracy ang pwedeng makialam? Kasi sabi nyo na abuso in the past. So, paano na abuso kung halimbawa ang presidente lang ang may kapangyarihan na magpaikot ng unprogram funds? How did it happen? Okay. Tinanong ko yan nung hearing dito sa Blue Ribbon. No? Ano ba ang proseso sa unprogram? 2 tao lang nag-uusap dyan. In the case of infrastructure and flood control, 2 tao lang. Ito base sa hearing to, this is on record. Number 1 is the Secretary of the DPWH. Number 2 is the Secretary of DBM. Silang 2 lang nag-uusap niyan para mapalabas yung program. Kaya naabuso dahil 2 tao lang nag-uusap. So, yan naman ang tinanggal natin yan dito sa budget. No? Dahil nga, pag ganyan na magiging proseso, hindi kagaya dito, hindi namin nakikita po anong mga project. Silang 2 lang, biglang papasok yung project. So, hindi siya transparent. So, sino na ngayon, sir, ang may authority? Wala na ngayon. Since tinanggal na namin yung sagip, lahat ng proyekto papasok na ngayon sa Kongreso at Senado. Sir, yung anti-EPAL provision po ba, kailangan niyo ilagay every year? Or... Yes. Kasi sir, di ba usually pag election year, like what happened this year, ang daming politiko na umakyat kapag nagbibigay ng cash. Actually, yung tinitignan ko yung mga memorandum circulars, ang DOLE at ang TSW, ang mayroong memorandum circular, na every election may anti-EPAL. So, ang ginawa ngayon, in this budget cycle, ginawa ng every year, hindi lang
election year ang may anti-EPAL. Every year, not every year, every day, anti-EPAL na. But you have to put it again for the... Kailangan eh. Kasi this is in fact, this is a budget law. No? So, since napasok siya during the budget process, dapat ipasok siya ulit. So, di ba pwede magkaroon ng legislation na anti-EPAL? Pwede rin. I think that's a good idea. Pwede rin yun. I think... Sa area may ganun na dati, meron ba? anti-EPAL. Pwede rin. Pero sir, di ba dahil walang penal provision kasi nga bawal sa isang appropriations Yes. bill, may batas na po ba tayo ngayon na magpaparusa dun sa... Actually, ang original niyan, iniisip namin lagyan ng penal, but after consulting with the Senate Legal Office, dahil nga appropriations to, hindi siya pwede magkaroon ng penal provision dahil hindi naman siya it's an appropriations law. So, yung penal provision niya will be carried through another existing law. Pero sir, may existing law na ngayon na magpaparusa doon? I think meron naman in some form. So, yun na lang ang gagamitin. Sir, sorry to clarify lang. Yung ETB na sa 2024 nalagay sa flood control, lahat yun goes? Hindi naman. Hindi ko na alam kung ilan doon ang goes. But definitely, marami doon controversial. Kasi lumabas during the hearing dito. Remember yung sinabi ni Bryce na galing saan program? Sir? Sir, sorry. Yung si Sen Aimee, isa pang point na may mga big projects daw na hindi mabibigyan ng funding. Like yung North-South commuter, yung Metro Manila subway. May ganun nga po ba? Right after nung issue ng flood control, bumagal ang spending ng DPWH. 6 months sila hindi gumagastos. Dahil nga nagkaroon ng controversy, nagkaroon ng reshuffling within DPWH, maraming natakot in terms of implementation. So, admittedly, ito lumabas rin sa hearing, bumagal yung kanilang spending. So, hindi lang naman foreign assisted, pati yung flood control. To date, ang flood control unimplemented amount is about 350 billion pa na gagamitin for 2026. So, marami rin mga foreign assisted projects. Hindi lang yan dalawa na delay. Nakita ko halos hindi nagagastos at zero. So, meron pang pondo. In other words, may pondo pang panggagamitan for all foreign assisted projects come 2026. So, hindi matitigil yung mga malala? Hindi matitigil yan. So, sisimulan na ng executive implementation ng 2026 budget. Kailan naman yung sisimulan yung oversight function? Yes. Mag-organize namin for the first time in Joint Congressional Oversight on Public Expenditures. So, i-organize namin to at meron na akong mga items na gusto kong matignan. No? For example, underspending ng mga agencies, yung sinabi ka ni Victoria, yung foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example, ng pagpapagawa ng hospitals dahil over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung context o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefings. Kasi if you notice, ang budget briefings per agency normally isang araw lang o kulang yung isang araw. So gusto ko yung mga highly contentious items pag-usapan na ahead of time para pagdating ng budget briefings, meron ka ng konteksto o alam mo na yung information. Sir, yung education sector, given that it received yung biggest chunk talaga, ano po yung pinaka-agad na mararamdaman ng mga estudyante at teachers? Yeah, that's a very good question. In fact, yun yung nung nagkaroon tayo ng press call, yun din yung ating pangako na in 2026 budget will be an education budget. So, ang education sector will receive 1.3 trillion pesos, that's about 4.4% of our GDP. Ang pinakamataas talaga is DepEd, almost 1 trillion pesos yung kanyang budget this year. So, ang immediately mararamdaman, kausap ko si Secretary Sani Angara kahapon, will be yung pagdagdag ng teachers, meron tayong malaking pondo na inilagay sa tutors kasi maraming bata hirap magbasa. So, pangkuha ng tutors,
at yung feeding program. Dahil marami pa rin tayong mga bata, almost 25% ng bata malnourished. So itong tatlong programa, pinakamabilis. The tutors ay hindi kailangan bayaran ng mga magulang? Hindi kailangan bayaran. Ito, may batas tayo, yung aral program, yung aral law. So, na pinapatupad na ngayon ng DepEd, pero kakailanganin nila ng tutors. So, naglagay tayo ng amounts para sa tutors. That will be for public schools? For public schools. Only for those who are hirap magbasa. No? So mayroon silang assessment dun sa mga batang hirap magbasa, bibigyan sila ng tutors. Whether one-on-one or group, depende na yun sa situation on the ground. So ito yung tatlo. Pero malaki rin yung inallocate natin sa textbooks. That's about 22 billion. Then sa classrooms, that's about 60 plus billion. So yan, mararamdaman rin ng mga kababayan natin. Sen, yung congressional oversight, ano po yung composition yun and kailan po kayo mag-start? Ang magiging composition will be the vice chairpersons. So, yun ang aming, yun ang proposal ko. Of course, joint yun. I have to propose it to the House. So, it will be composed of members from the chairpersons, vice chairpersons. So, but I have to consult sa House kung gaano kalaki o gaano karami yung members na kukunin namin. So tama ba, magiging bahagi ng oversight function nyo yung ocular inspection Yes. para makita nyo personally yung mga projects? Tama. Isa sa mga balak kong puntahan yung irrigation projects. In fact, nagsabi na ako sa NIA na interested ako matutunan pa yung irrigation projects. Of course, in agrarian reform, pumunta dito si Secretary Estrella na rin nakasignify yung intention paano nila ginagastos yung kanilang yung tawag nila support services sa mga DAR beneficiaries. So yung mga issues na admittedly hindi ko masyadong kabisado, I intend to go sa field para makabisado natin. Eh, mga infra ng DPWH, sir, kasama rin syempre, definitely. Isasama rin natin. And sir, paano yun sa oversight? Kapag may nakita kayong maling implementation, right then and there, ay ipapastop nyo, paano po ba yun? Well, magbibigay kami ng recommendation. For example, I'll give you naisip kong example. Like for example, kasi NIA first time na nalagay sa GAA yung mga projects. So magte-test kami doon ilan mga projects na ginagawa nila. And I think si Senator Raffy Tulfo, yan ang kanyang every budget, tinututukan na yung NIA budget. So yun rin yung mga tututukan namin, yung saan gagawin yung irrigation projects. Meron silang mga solar irrigation, saan kinakabit yun, ano ba yung impact sa mga farmers doon. Medyo, base sa analysis namin, may pagkamahalan yung solar irrigation. So we want to know kung effective ba ito sa mga farmers. So at least meron kang on the ground feedback kaysa yung binabasa mo lang. Sir, kasama ba doon yung kagaya ng ginawa ninyo na may portal kayo dito na pwede magsumbong yung public dahil nakikita na nila detalyado yung mga projects tapos hindi nangyayari sa kanila? Yun rin yung iniisip namin, but I don't want to duplicate it with the executive. Kasi Pangulo nag-unveil siya ng infrastructure portal niya. No? So, iniisipin namin something similar pero not duplication. Baka maguluhan yung tao, susumbong dito, susumbong doon. So, we're thinking of a different concept, but more or less interactive with the public, with our constituents. Sir, yung program appropriation po, kasi may magko-question pa rin po sa SC nung legality ng UA. So possible po ba na maging zero siya talaga sa budget? Well, kung sasabihin talaga ng Supreme Court, unconstitutional siya, at sabihin na unconstitutional at huwag nang gawin next time. Ang Supreme Court naman is always moving forward. So, pwede mangyari yun na wala na ng program. But kayo, sir, are you confident na kung may mag-question sa Supreme Court ay kaya pong yung i-defend or constitutional talaga yun in your view? Alam ko marami na rin mga iba-ibang views. Alam ko may kaso yan ngayon sa Supreme Court. May pending yan sa Supreme Court itong unprogram. But habang wala pang resolution yan, pwede pang gamitin din ang program. So, ang importante lang, huwag nating ipasok doon yung mga items na pwedeng maabuso. At yun naman yung ginagawa namin para hindi maabuso yun ang program. Sir, sorry, basic lang na tanong.
if it is too important, for example, modernization ng EFP, why put it under program? Why not program? Okay. Meron sa program. In fact, ang AFP modernization, meron 40 billion sa program. Additional to, yung 50 billion is additional to the 40 billion. So, ang nangyayari kasi, dahil limited yung fiscal space sa program, ilinalagay muna sa program. Dahil sa program naman, historically, no, meron namang, kasi ang source yan is excess, non-tax, at new tax. Historically naman, may excess and may new tax. So, parati siyang nagkakaroon ng bagong sources. So, historically, natitrigger ng program, in other words. Pero sir, kung zero sa NEP, yung unprograms, possible po yun? This year? Hindi, kunyari sir, Pag hindi maglalagay unconstitutional? ang executive ng... Pwede. Pag sinabit nila sa NEP, zero, then zero, magiging zero siya. Sir, yung... Kaso lang sobrang, to be honest about it, if you look at the in Senate version, we tried to reduce it, kaso lang sobrang laking amount, no? Almost 249. Nahirapan kami i-move to program kasi kung ilalagay mo yung 249 sa program, magtatanggal ka ng 239 sa program. So, masyado siyang hindi pwede, kung ang policy ngayon ay tanggalin na ang program moving forward, it has to happen in the NEP para mapag-aralan mabuti. Kasi kung gagawin during the budget process, marami siyang maapektuhan sa program funds. Sir, tama po, lahat ng binito na unprogrammed ay galing sa executive din. Walang pinasok yung Congress. 7 out of the 9. You mentioned yung dalawa ay proposal din ng executive. Yes, yung dalawa kasi during the course of the budget deliberation, nagkaroon rin ng proposal sa executive na ilagay doon. So sir, galing sa executive din and then binito ng president. Paano yun nagkaroon ng change of mind? Maybe there's a change of heart along the way. Nangyayari naman talaga pag along the way, and then you analyze it, and then nakita mo na pwede may other possibilities. But yung Congress, sir, That's a talagang hindi process talaga yan eh, the process. Yung Congress hindi talaga nagpasok. Kasi we have to understand also, NEP, binibigay yan sa Kongreso as early as July. So from July to December, ang daming pwedeng mangyari. Ang daming pwedeng mangyari. Sir, Mary Mon from One News. Balikan ko lang po related po sa anti-EPAL na policy. Hindi pa rin po yata deliberately stated na bawal na yung pag-guarantee, yung pag-issue ng guarantee letter. So for 2026, pwede pa rin po ito. Yung guarantee letter, kasi walang batas na gumawa sa guarantee letter. It's only DOH who created the guarantee letter. So kung tingin nila na hindi na kailangan ng guarantee letter, pwede nilang tanggalin. Ako, my personal take on that, dapat ang politiko hindi nakikialam sa pagbibigay ng medical assistance. Dahil ang medical assistance, trabaho na yan ng DOH. Kung gusto namin mag-refer ng pasyente, mag-refer kami. Pero yung pagbibigay, hayaan na natin DOH. Pero my take on that rin, yung medical assistance, sa aking pananaw, at this time, kailangan din siya dahil unang-una, ang ating mga government hospitals punong-puno. Tinignan ko yung records namin dito, yung mga humingi sa amin. Almost 90% ng humingi ng medical assistance sa amin nasa government hospitals. Nung tinanong namin, bakit hindi kayo sa charity ward? Punong-puno yung charity ward. Napagpwersa sila pumunta sa pay ward. At ang pay ward, you need yung medical assistance para mabayaran yung pay ward. No? So, unless maayos natin yung capacity issues natin, itong medical assistance, kakailanganin pa rin ng tao. Pero if you look at the tatlong programs ng healthcare natin, yung zero balance billing, yung PhilHealth, saka yung medical assistance or yung MAIP, lahat to tumaas under this budget. No? Ang PhilHealth, 113 billion. Ang zero balance billing, 95 billion. Itong MAIP is 50 billion? 50 billion. So, in other words, walang cannibalization na nangyari na kinuha sa PhilHealth, lahat sila tumaas sabay-sabay. So, pwede rin mag-issue pa ng GL yung mga lawmakers? Again, nasa DOH yan. So, they have to revise their policy.
But again, kung ako tatanungin, dapat hindi sila makialam sa pagbibigay ng medical assistance. Okay. Thank you, Other issues? Off the record na, sir, yung Okay, so yun mga kaibigan, at napanood natin, no, napakinggan yung pong ginawang press conference ni Senator Sherwin Gatchalian, yung tungkol po to sa budget for 2026. At well, I hope na Senator, na hindi na magkaroon ng korupsyon, no? Tulad nga na sinasabi mo, meron ng kanya-kanyang pupuntahan yung budget ng bawat sangay, no? Tulad na sinabi mo, sana walang pumasok na ganito, ganyan. Pero ako, akin lang, opinion ko lang, Senator, meron at meron pa rin yan. Meron at meron pa rin yan na mangyayaring anomalya, korupsyon, no? Diyan sa budget na yan na panibago. Siyempre, alam mo, ang mga manyanyakaw, yung mga magagayot, nag-iisip yan ng ibang paraan, no? Pag-aaralan nila, paano gagawin natin. No? Sigurado ho yan. Bueno mga kaibigan, sa oras na alas 10, papaalam muna tayo. Pero bago yan, magandang gabi po kay Kamarini Lagura ng lokal ng Panghulo dyan sa Malabon. At ngayon din kay Kapitan Iboy Basilio, no? ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. Magandang gabi sa iyo, Kap Iboy. At ngayon din si Kuya Marvin Dilloso, kasama natin sa Media Rider Eagles Club. At yun, si Tita Betty Fernandez ng lokal ng May Kawayan dyan sa Bulacan. Magandang gabi raw sa ating lahat o sa inyong lahat, sabi ni Ate Betty Fernandez. At siyempre si Kuya Jimmy Cominor, Chester Ballega, paring Henry Lapada, Christopher Mediado, si Ma'am Aida Razon, si batchmate. At gayon din si Kuya Ray De La Cruz at siyempre si Kuya Gemma Garcia, Toto Maksakdalan. Ayan, wala na akong naiwan, wala na akong hindi ko binate. Bueno, sa ngalan po ni Mr. J, mga katropa, ay pasamantala po muna. Ako magpapaalam muna at muli po tayo magbabalik bukas, no? Sa ating Thursday, Miyerkules, Wednesday edition lang ng programang Tropa, no? Siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates, ang katropa mo sa bagong henerasyon at siyempre ang news online sa bagong milenyo. Muli, ako inyong lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Sabi ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now,
Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Pinaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Sokang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo!